Hello Beshies! Welcome ulit dito sa aking channel, and today's vlog, isang bagong-bago na loan app. Itong i-share ko sa inyo, and naloka ako mga Beshies kasi ayon sa loan app na ito ay pwede daw makahiram hanggang 900,000 pesos, di ba? So napakataas nga daw yung pwedeng mahiram dito, kaya susubukan ko na naman para maipakita sa inyo kung maganda ba ito utangan in terms sa interest, sa processing fees, at sa payment terms or loan terms na ino-offer nila. Diba? So, sana mapanood nyo yung buong video na ito para at least diba may idea kayo kung halimbawa lang na makita nyo yung ads nga ng loan app na ito or baka nakita nyo sa Google Play Store at sa App Store. And syempre diba, at least mabigyan ko kayo ng idea ng babala kung okay nga ba ito pwedeng utangan or pwedeng i-consider na utangan or hindi. Pero bago ang lahat mga beshies, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa iba't ibang mga bagong videos na ina-upload natin. So here nga mga beshies, ang pag-uusapan natin na itong Cashmoco Quick Cash under ng HGRTC Lending Corporation. So dito nga sa kanilang app, may nakalagay na with zero paperwork or bank visits. So 100% safe and secure digital process at hanggang 900,000 nga daw yung pwedeng mautang or maximum loan amount ay 900,000 pesos at hanggang 270 days yung loan terms. Get started in a flash. Being disbursed loan amount hanggang 900,000 pesos. And get approval easily without any delays or queue. And once na-open nga natin itong loan app na ito, syempre may gusto na namang i-access sa ating cellphone. At kung mapapansin nyo nga, trusted loan nga daw, simplify your borrowing experience. Dito mga beshes, from 900,000 pesos, naging 80,000 pesos lang daw yung pwede kong mahiram sa totoo kaya at may 120 days or 360 days na loan terms. So ilalagay lang ulit natin yung ating mobile number. Kailangan lang din natin na basahin at mag-agree dito sa privacy policy. Click nga lang natin yung login at may matatanggap tayo na one-time password na input nga lang ulit natin dito. Start your wealthy journey. So bumalik na naman, 900,000 naging 80,000, ngayon 900,000 na naman daw yung pwede kong mahiram. So, 92 to 270 days yung loan terms at para nga tayo ay makautang, may mga sagutan lang tayo at syempre kailangan lang natin mag-upload ng isang valid government ID at ito yung mga ID na tinatanggap. Yung UMID, Passport, SSS ID, yung PRC ID, Driver's License, Voter's ID, yung Postal ID, Teen Pag-ibig, PhilHealth ID. UMID na naman yung pinili ko dito mga beshies. Pero yun nga mga beshies, hindi ko kayo ina-encourage na umutang sa loan app na ito. So by the way, panoorin nyo muna nga yung buong video para diba magkaroon lang din kayo ng idea. So, para makita nyo din yung interest nga, yung mga processing fees, yung service fee, diba? At yung loan terms. Meron din itong facial verification. So, itapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha at i-follow nga din yung instruction. So, napakabilis lang din naman yung mga sasagutan dito. At after nga ng pag-upload ng isang valid government ID at yung facial verification, fill in a contactable email address daw. So, ilalagay natin dito yung ating email address at yung WhatsApp. Next nga natin mga beshies, ano nga ba yung gender, age, ilalagay nga lang din natin dito. Ayon sa loan app na ito, safe daw yung information natin dito. Totoo kaya? Diba? So, kailangan lang din natin masagutan yung birthday. Please enter your ID number. Ilalagay nga lang din natin dyan at yung marital status, single, divorced, married, or others. Next nga, yung educational level at yung loan purpose, saan nyo ba gagamitin? Yung possible na maaprubahan, diba? At yung residence in affirmation. So, ilalagay natin dito yung province, city, at yung complete address nga. So, by the way pala mga beshes ko ha, itong nakikita nyo na infos na nilalagay ko dito, hindi po talaga ito yung kompletong information ko. So, bali, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung possible na sasagutan nga sa loan app na ito. Pero right after naman, ay binabalikan ko din talaga. Ina-erase ko yung kung ano yung nakita nyo or pinakita ko sa inyo. Then, nilalagay ko nga yung exact information ko kasi hindi talaga maaprubahan ang ating loan application kapag mali-mali yung ilalagay natin dito. Pero yun nga, hindi ko kayo ni-encourage na umutang dito. Bali, sinubukan ko lang na umutang nga for the sake ng ating honest review nga para nga maipakita sa inyo kung paano nga ba, ano nga yung possible na ma-experience natin sa loan app na ito.
And then nga, years of working, yung industry, yung monthly income, yung company name, at yung company phone number, syempre, at yung address. Next nga ay yung contact information. So, 3 emergency contacts kailangan nating sagutan. So, dito, medyo okay siya in terms sa personal references kasi tatatlo lang yung hinahanap. Kung i-compare kasi natin doon sa ibang mga OLAs, di ba, na mga nagawan ko ng aking honest review before, na 5 yung hinahanap na personal references, pero dito ay 3 lang. So, ayan. At syempre, kailangan natin mag-input ng withdrawal method kung saan yung gustong matanggap yung loan proceeds. So, sa akin, GCash yung nilagay ko. And kung mapapansin nyo, under review yung aking loan application. Kaya pumunta na naman ako or binalikan ko yung app nila. Then, sinek ko kung may mga ibang umutang ba dito. Pero, isa lang yung nakita ko na review. So, parang bago lang siya dito nga sa App Store. Dahil isa lang yung review na nakita ko. So, by the way, mga beshies, naloka ako. Kasi nung binalikan ko yung app nila, after 1 oras, ay na-decline daw yung loan application ko. Ayan, no? Unfortunately, your personal information does not currently qualify for the applied loan. Please try again daw sa October 6, 2024. Nakakaloka. Pagkatapos kong sagutan yung mga iba't ibang infos na hinahanap ng loan app na ito at pagkatapos kong mag-upload ng isang valid government ID at nag-antay ng 1 oras tapos ang ending, declined lang din pala yung loan application ko, diba? So, para sa akin, diba, napakabagal yung pag-process ng loan app na ito ng ating loan application or ng loan application. Kasi 1 oras ko binalikan tapos yon decline daw yung loan application ko. I mean, isang loan app na hindi ko nire-recommend sa inyo. Kasi diba, auto-reject. Akalain mo, hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit dinecline yung aking loan application. Hindi ko siya nagustuhan. And I think yung iba't ibang mga loan app na lumalabas sa Google Play Store at sa App Store ay halos naman pare-pareho yung paraan nila ng pagpapautang. Napaka short term lang, may mataas na charges or fees, kaya hindi ko na naman i-recommend yung loan app na ito kasi baka magaya lang din yung loan application ko sa inyo kung uutang kayo na auto-reject, di ba? Pero syempre, option nyo pa rin kung i-download nyo nga yung app na ito. Pero kung ako yung tatanungin, ay please lang wag na. Lalong-lalo kung wala ka pang experience sa pangungutang or kung wala ka pang experience sa pangungutang sa iba't ibang mga loan app or pautangan online tapos susubukan mo or gusto mong i-download para subukan lang. Please lang, wag mo nang i-try para hindi ka ma-fall sa iba't ibang scheme na ginagawa ng iba't ibang mga loan shark or yung mga OLAs. Okay? So, yan lang mga beshies. Hindi man aprubahan yung aking loan application pero at least, diba, nagkaroon kayo ng idea. Nakita nyo kung ano yung possible na may experience nyo inside the app. Okay? So, yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo yung kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!